So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. 'Di ba kanina na italakay natin na itong itong actress na si Maria, na tinatawag nila na di umano, si Maricel Soriano nga po, na gumagamit kuno ng powdery white substance or yung pulburon kuno, ay confirmed na nga po na a-attend dito sa continuation ng Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa. Ukol nga po dito sa PDEA Leaks, which is yung committee niya is yung Committee on Public and Dangerous Drugs. So, kanina nga na-content ko na nga to, diba? Pero hindi tayo dyan magpo-focus. Ngayon, nung in-upload ko yung video, madami akong nabasang comment. Kasi 'di ba, syempre hindi naman ako yung negative thinker na tao. Pero nung nabasa ko yung comment ng iilang mga netizen natin, parang sabi ko, ay oo nga no. 'Di ba? So unang-una, bakit siya umagree na umattend? Bakit siya although alam naman natin na noong 2018 nahuli siya, pero bakit siya umagree? 'Di ba? Na parang pinapababa niya yung sarili niya sa pagdalo nga dito sa committee ni Senator Bato de la Rosa na moro-moro. So mayroong pong mga speculation na itong si Maricel Soriano daw po di umano ay meron daw pong lagay. Nilagyan na daw po yan ng ng alam nyo na, 'di ba? Yung mga lagay-lagay kung sa mga mga muro-murong MMDA nga, 'di ba? Yung mga taga-huli sa mga traffic enforcer, 'di ba? Yung mga traffic enforcer, talagang 'di ba, mga madaming buaya na nagkakalat diyan sa sa kalye, 'di ba? Ganun din daw po kay Maricel Soriano, nilagyan daw po nila ng lagay. Naniniwala ba kayo guys na nilagyan nga ng lagay itong si Maricel Soriano? Kasi madaming nag-comment sa akin na itong si Maricel Soriano ay actress. Kaya niya daw pong umacting. Alam naman natin na magaling siyang Diamond Star nga yung tawag sa kanya. Actress to. Kaya niyang, pag ginawan siya ng script, kaya niya tong i-acting. So ngayon nga po guys, ang kinakabahan lang natin dito, pero sabi ko nga sa inyo, truth will always prevail talaga kahit ano pang pagsisinungaling ang gagawin nila. Pero 'di ba, another set of drama na naman to para pahabain. 'Di ba, yung morong-morong committee ni Senator Bato de la Rosa. 'Di ba, kasi baka mamaya maubusan sila ng bombshell, ng mga paputok pasabog. Abay, dapat pahabain nila itong itong Senate hearing na to, kung saan, kung kaya't, 'di ba, baka madami pang ma-involve diyan. Tapos at the end, malalaman din natin na nonsense yung yung hearing na yan. Pero mantakin nyo guys, no, mas nauna pa si Maricel Soriano na atin kaysa dito kay Kibuloy, Pero anyway, sa tingin nyo guys, naniniwala ba kayo na mukhang nilagyan nga itong si Maricel Soriano, kung kaya't pumayag daw po ito di umano, kasi nakita naman natin sa balita, pumayag na umattend sa murong-murong Senate hearing? Kasi first of all guys, pwede siyang tumanggi dyan. Kasi sa totoo lang naman, wala na talaga man siyang pakialam dyan. 'Di ba, dinadamay lang naman siya, wala naman siyang pakialam dyan. 'Di ba? Muro-muro nga lang 'yan. Unang-una, hindi naman totoo yung PDEA document, 'di ba? Yan nga yung sinasabi ko sa inyo. Pwede siyang umattend, pwede siyang hindi. Pero bakit siya umattend? Ano yung meron? So yun nga po guys yung pinagtataka ng ating mga netizen, na baka itong si Maricel Soriano daw po ay nalagyan. Nalagyan daw po guys ng pera, hindi lang natin alam, pero hoping sana na ang sisiwalat niya is yung totoo, walang dagdag, walang bawas, 'di ba? Walang basa-basa ng script. Kasi kapag dinagdagan nila guys ng storya na kahit hindi naman nagkasama, tapos sasabihin magkakasama, hahaba ng haba yung drama nila. Pwedeng mangyari yun guys, lalo pat magaling gumawa din itong si Maharlika, ang kampo nila Digong, magaling pong gumawa ng drama yan. Yan po yung kinakatakot natin ngayon. Pero ako guys, naniniwala naman ako na, alam ko naman kahit paano may prinsipyo itong si Maricel Soriano. Noong 2012 guys, ang kaso lang naman ni Maricel Soriano is yung nagbugbog ng kasambahay. 'Di ba? Yung sa kasambahay yung yung meron siyang kaso. Wala naman ako narinig na kaso nito noong 2012 na na nagdodroga to. 2018 na huli.
'Di ba? 2018 yun, pero nung 2012, wala. Nagka-depression nga itong si Maricel Soriano eh. Yun po yung yung alam ko dito. Pero sabi ni Christopher Min, itong si Maricel Soriano daw po ay nakahubot-hubad na nagtatatakbo doon sa Rockwell. Yan po yung yung sabi ni Christopher Min. Anyway, itong si Christopher Min, kakasuhan naman din siya ni Bea Alonzo kasi masyadong butakal ba yung bibig, 'di ba? Masyadong mapanira, masyadong mga libelous ang kanilang mga pinagsasabi. Pero hoping sana na itong si Maricel Soriano, kapag umattend ka naman, pawang katotohanan ang i-testimony, ang sasabihin mo, i-testify mo, pawang katotohanan. Walang dagdag, walang kulang, walang bawas. Ang testimony mo, magpakatotoo ka. 'Di ba kasi dinignan ko naman yung history nito, hindi naman to pro Duterte, hindi din naman to pro Marcos. Bagkos yung sinuportahan nito nung panahon ng eleksyon ay si Leni Robredo. 'Di ba? Eh hindi ko lang alam, eh syempre nagbabago din yung ihip ng panahon, nagbabago din yung ihip ng hangin, 'di ba? Kung dati malamig, pwedeng uminit. Katulad ngayon, 'di ba? Mainit. So ito na nga po guys ang natin na sabi ng mga netizen, baka daw po nalagyan. Which is yan po yung kinakatakot natin kung nalagyan. Pero hoping sana na hindi. Kasi itong committee ni Senator Bato de la Rosa, pamumuro lamang yan guys. Di ba pansin nyo, more on PDEA leaks sila. Kasi ano nga ba yung pinaka main purpose ng PDEA leaks na to? Para i-demolish itong si PBBM. Di ba? Na may presidente tayong adik. Yan po guys yung main objective nila at pinaka main goal nila. Kung kaya't nga ako naiinis nga ako dyan sa murong na yan eh. Sa murong tawag dito, committee hearing na yan. Mantakin nyo guys, mas mahaba pa yung hearing sa PDEA leaks, tapos konti lang yung sa Batangas drug hole. 'Di ba? 'Di ba Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, kapag magpalin lang kayo, kawawa kayo. Do your research, pero don't worry guys, I am here naman para magkaroon tayo ng analyzation without biases. Kasi tingnan nyo kung hindi bias itong si Senator Bato de la Rosa, hindi niya sasabihin na naniniwala siya sa dokumento ni Morales. Sasabihin niya na pag-aaralan natin yan kung may katotohanan. 'Di ba? Dapat ganun dapat. Kaso sabi ni Bato de la Rosa, naniniwala daw siya sa dokumento ni Morales kasi may puncher. 'Di ba? Dahil lang sa puncher, naniwala agad siya sa dokumento. Naku, ano ba yan? Anyway, ano din naman ang kredibilidad ni Morales, yung mismong dating ex-PDEA Chief General San Dionisio Santiago, nagsalita din na itong si Morales, masyado po yang pumapapel, masyado yang sip-sip, hindi po yan katiwa-tiwala, mahilig manira. At saka isa sa mga rason na sa mga napakadami niyang kaso, isa nga po sa kanyang napakadaming kaso is yung pagiging sinungaling. So ano yung kredibilidad ng taong yan? Pero guys, dito tayo kay Maricel Soriano. Sa tingin niyo may credibility kaya itong si Maricel Soriano? Sa tingin niyo magsasabi kaya ito ng totoo? Yan po guys ang ating aalamin sa May 7. So, antayin natin kung ano yung mga eksenang ganap, yung mga pasabog nila sa May 7. Anyway, yun lamang po guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.